Magandang gabi mga kapatid. Dalawang sama ng panahon ang ating binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong bagyo sa labas ng ating PAR. Ito po ay ang bagyong may international name na Wutip. Ito po ay nasa around 65 km per hour ang lakas ng hangin, malapit sa gitna, at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 80 km per hour. Yan po ay nasa tropical storm category at kumikilos po yan pa-west-northwestward sa bilis na 30 km per hour. Ito po ay hindi natin nakikitang mag-landfall or tumama sa ating bansa, pero ito po ay nagpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Kasama nitong low pressure area sa East Philippine Sea. Ito pong low pressure area ay huling namataan ng Pag-asa sa around 600 kilometers east ng Baler Aurora. Ayon sa Pag-asa, ito po ay nasa medium chance o nasa medium po ang chance nito maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. If ever yan po ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, yan po ay papangalan ng bagyong Auring o ang ating unang bagyo ngayong taon. Ito pong dalawang sama ng panahon na ito ay hindi natin nakikitang mag-landfall. Itong tropical storm Wutip ay tutungo lamang po dito sa may area ng southern China, at ito namang low pressure area na posibleng tawaging bagyong Auring ay tutungo naman dito sa area ng Taiwan. Ganun pa man, hindi man natin inaasahang mag-landfall or tumama sa lupa, ito po ay nagpapalakas pa rin ang ating habagat or southwest monsoon. Dahil sa ating habagat, asahan pa rin po natin mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Mas marami po yan dito sa areas ng Zambales, Bataan, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro. Hanggang 200 mm na pag-ulan po yan o heavy to intense. Yan po ay posible nang magbabaha at magdulot po ng mga lawakang flash floods at landslides. Kaya doble ingat po tayo dyan. Asahan din po ang mga paminsang-minsang pag-ulan dulot ng habagat sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Kasama na po dyan ang Bicol Region, maging dito sa areas ng Sorsogon, Albay, Catanduanes. Kasama na rin po dyan ang Calabarzon, lalong-lalo na sa area ng Cavite at Batangas. Meron din po tayong mga inaasahang pag-ulan sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Kasama rin po dyan ang areas ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, at maging dito sa area ng La Union at Pangasinan. Bukas, mas madadagdagan din po yung ating mga pag-ulan dito sa Ilocos Region, kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Benguet at Baguio City. Posible rin po ang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa Western Visayas. Kasama na rin po dyan ang areas ng Caraga at Davao Region, maging dito sa Zamboanga Peninsula, maging dyan sa areas ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maulap na panahon at paminsan-minsan pag-ulan. Epekto pa rin po yan ang ating habagat or southwest monsoon hanggang bukas. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin po natin ang pagdadala ng payong at anumang pananggalang sa ulan. At mag-ingat po tayo kapag meron tayong nararanasang thunderstorms. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa inyo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.